Bago ang lahat, nilabas na yung mga reserve para sa All-Star. Papaldo si Powell, Jalen Johnson at Jalen Duren. Dahil sila yung mga first-timer na All-Star dito sa East. Yung dalawa pa doon, si Powell at Jalen Duren, pipirma ng kontrata pagdating ng off-season. Kasama din sa listahan ng mga reserve ng East si Donovan, Piolo Pascal at itong si Scottie Barnes. Wala naman akong makitang snub doon bukod siguro kay Brandon Ingrams ng Raptors. Nasama din kasi sa mga reserve doon si Towns bilang sentro. Si Jalen Duren, isa din sa best center ng East ngayon. Si MPJ yung best season niya so far. Na pagdating naman sa scoring, pang-13 siya sa buong NBA sa points per game. Pero over kina Johnson at Pascal Siakam, mas maganda kasi yung nilalaro nila at nagko-complement sa standing ng team nila. Bukod lang siguro kay Piolo. Kung scoring kasi ang pamimilian lang, dapat si MPJ. Kaso, pinagbabasihan din naman yung team. Dahil nga yung Nets ang worst team sa NBA ngayon. Kung nalipat siguro si MPJ sa isang medyo winning team, baka napili siya. Sa West naman, andito kasi yung digmaan talaga ng mga player eh. Sa reserve, andito si Abdiha na okay din naman para sure ball sa most improved player kapag naka 65 games na. Kasi kalimitan ng nananalo ng award na to yung best season na napili pa sa All-Star. Kasama si Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, LeBron, Jamal Murray na ngayon si Jokic nagkaroon na rin ng All-Star na teammate. Ang isa pang first time All-Star ng West, si Chet Holmgren ng OKC Thunder. Na-snub si Kawhi, James Harden, Şengün, Randle, Lauri Markkanen. Si Holmgren ang player na All-Star ng West na hindi nag-average ng at least 20 points per game. Nasa 17 points, 8 rebounds, 1 assist, 2 blocks, 57 and 37%. Pero based sa mga write-ups dahil nagko-compliment siya sa Thunder lalo na kay SGA kaya sila merong best record ngayon. Kaya siya binuto ng mga coaches. Marami talaga may snub dahil 7 lang naman ang pipiliin sa reserves at mga coaches ang pipili nun. Si Kawhi ang isa sa big time player na na-snub pagdating sa All-Star reserve. Ito yung best season ni Kawhi na almost 28 points, 6 rebounds, 3 assists at league leader siya sa steals na 2.1 per game at siya din ang leader pagdating sa free throw percentage, hindi sa free throw attempts. Malapit na rin maabutan ni Kawhi ang 50-40-90 split at bibihirang player ang nakakagawa nun. Nasa 17-4 record ang Clippers since December 21. Nasa winning stretch ang Clippers sa ngayon. Sa stretch din na to, si Kawhi ang consider na isa sa best player. Kaso lang may bad record kasi ang Clippers this season, 6-21. Based naman sa mga write-ups ng nilabas sa mga reserve, may motivation na si Kawhi para durugin yung Suns sa game. Naka 25 points, 8 rebounds, 5 assists si King Kawhi. Si Zubac naman 14 points at 20 rebounds. Based sa mga write-ups, yung naging botohan ng mga coaches, inalis nila yung positional restriction. Kahit sinong player pwedeng iboto ng mga coaches at kung sino ang best player ng kada conference. Sa East kasi 2 guards, 3 forwards at 2 sentro. Sa West naman 3 guards, 3 forwards at 1 sentro. Matatabunan talaga si Kawhi ng 2 biggest name pagdating sa forward position. Kahit pa sinabing hindi dapat pagbasihan ng position. At ang isa pa kasi doon, bago kasi yung arena ng Clippers. Kaya doon gaganapin yung All-Star at walang representative ang Clippers pagdating sa team nila sa All-Star game. Ang Clippers na ang host at nasa kanila yung isa sa best player pero walang napili. Tatapat din kasing magde-debut sa streaming platform yung All-Star game at first time yun para sa kanila. Kalagitnaan din di umano ng Winter Olympics. Disclaimer, sila may sabi nito kaya di umano mas pinili si LeBron kumpara kay Kawhi dahil nga biggest name pa rin si LeBron na meron niyan 22 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Andun pa na dapat mas pinili si Şengün over kay Holmgren kaso nasa best team kasi si Holmgren at kung si Abdiha naman baka mapolitika. Bad timing din kung si Booker, isa sa best shooting guard ngayon sa West. Saka dapat pagbigyan na rin si Booker, lagi na lang siyang panakip butas or kaya replacement all-star. Madami talagang may snub dahil kokonti lang naman ang pipiliin para makakabuo pa nga ng 12 players mula sa mga na-snub na player. Si Kawhi ang reaction lang niya business as usual based sa mga insider dahil ang habol ni Kawhi yung postseason na maabutan yung top 6. Nasa 2 wins away na lang ang Clippers para magkaroon ng 50% winning rate, pwera usog.
Nasa 7 and 8 win-loss record pa ang kailangang habulin ng Clippers para maabutan yung top 6 na based naman sa mga insider may rason ngayon si Kawhi dahil na-snub siya para lalong bumagsik papasok ng playoffs. Based din doon, may chance din naman si Kawhi na maging all-star pa rin bago umabot yung weekend dahil siya yung first option na maging replacement. Lagi kasing merong nai-injured kapag papasok na yung all-star at merong player na hindi naglalaro.